but we will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ato yung sa galingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may. Mayong adlaw na usab kaninyo pagbalik mga kaigsunan ug mga higala ko sa lain-laing lugar niining kalibutan na, no? Niining ato ang world, atong earth. And welcome sa pagbalik sa atong series sa Treasures and Brotherhood. We are now on our 6th episode mga kaigsunan niining series. And sa katong wala pa nakasubscribe, amo pong ginahangyo i-click ninyo ang button ng subscribe mga kaigsunan niining ato ang YouTube channel sa Mindanao Mission para makadungog pa mo uban pang mga mensahe mga igsoon that would enlighten us and that would help us mga kaigsunan sa atong journey as we go along, journey with God as we go along on this heavenward journey. Before to mag-start, I would like to request everybody to please hangyon ta mo maigsoon sa pagduko sa inyong ulong alang sa pag-apo. Salamat Ginoo nga ikaw kanunay magkauban usab kanamo, especially sa paghimo namo niining program, paghimo namo niining episode karon. Giyahay kami og tabangi kami para amo masabtan ang imong mga mensahe Ginoo ug among mailhan kung si kinsa ikaw ug unsa imong mahimo para kanamong tanan. Salamat sa imong espiritu nga magagiya ug sa imong lunda nga mga protekta kanamo sa among pagtuon ni imong mga pulong. Salamat sa pagpasaylo sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright. So, humana ta mga kaigsunan na katong sa atong 5th episode nato atong nasayra no nga naanay bagong bata nga gi-announce ang Ginoo sa kang Abraham sa iyang 99 years of age, no? And sa kang Sarah nga 89 years of age nga dunay bag-o nga bata ang pangalan si kinsa? Ang pangalan si Isaac. Nga si Isaac pod mao ang kinamanghurang anak ni Abraham. Ngano? Tungod kay ang kinamagulang anak walay lain kundi si Ishmael. Ang mga kaliwat ni Ishmael, iyang mga descendants sa karon nga panahon, mao ni ang atong mga igsoon nato mga Muslim. And sa ato ang mga kaliwat pud ni Isaac, diri ni gawas ang duha pud ka nasod ang mga igsoon nato nga mga Hudyo at the same time ang mga igsoon nato nga mga Kristiyano. Silang tanan mga igsoon gikan niini nga mga mga lineage mga igsoon. So, karon atong tan-awon wato kita sa Genesis chapter 21 verse 1. Padayon gyapon ni sa maong storyas kinabuhi ni Abraham. And the Lord visited Sarah as he had said. No, so sunod tuig nanganak na gyud si Sarah. Si Sarah 90 years old, si Abraham was 100 years old. And so Abraham called the name of his son that was born unto him sa verse 3 si Isaac. Unsay meaning sa Isaac mga kaigsunan? Ang meaning sa Isaac, he will laugh or he will rejoice. Nga naman, ang pagkatao ni Isaac, sa pag-announce pa lang sa Ginoo sa pangalan ng Isaac, grabe na kayo ang katawa. Si Abraham, nahimuot siya nga, 100 years old ako. Pati po si Sarah, nga naminaw po, nakaingon siya, ha? Mga anak ko, 90 anyos na ako edad. Tigulang naman ko, di naman ni kaya, pero mga igsoon, nanganak yun. Muna, ang pangalan sa Ginoo, si Isaac. And sa akong istorya, sa itong niaging episode, kung ang Ginoo mo pangalan sa mga bata, kini nga bata aduna gyud nay plano ang Ginoo, parte ni siya sa planos kaluwasan sa Ginoo nga kining iyang mga kaliwat mutabang sa paglusok sa buluhaton sa Ginoo, mutabang aron mahuman ang planos kaluwasan sa Ginoo para sa niining nanghinapos ng mga adlaw. Kining mga anak ni Abraham, ilahang mga kaliwat magtinabangay para mahuman ang iyang buluhaton o magkauban dito sa langit nga puhon iyang ginaandam para kanato. Now, mga igsoon, very interestingly, sa scriptures, aduna lay upat ka instances nga ang Ginoo mo nagpangalan og bata. Ginoo gid mismo ang nagpangalan bata. First, si Ishmael, ikaduha, si Isaac, ay katulo, si Jesus, and ang ikaupat, si John the Baptist. Maura gyud ni mga kaigsunan, and amo na sayran, once nga kini mga bata pang tawagon, nga gikan gyud sa Ginoo ang pangalan, naa gyud ni sila plano. Oh, parte ni kini nga bata ug iya mga kaliwat parte sa planos kaluwasan sa Ginoo. And in verse 9, nakita karon mga igsoon, syempre
sa kultura sa mga Hudyo, ang bata no na nga lutason moabot siya og 3 ka tuig sa atoa diri natay kuan sa atoa sa example mga Promil or ba mga advertisement sa bata ingon breast milk is best for babies up to 2 years. Pero sa kultura sa mga Hudyo, sa mga Hebrehanon, ang bata lutason ang bata, iwin ang bata after 3 years. So niini nga sa verse 9 sa chapter 21, ato makita diri nga nagpakumbira si Abraham tungod kay iyang bata gilutas na. So expected ani nga time mga igsoon nga si Isaac was already 3 years old and ang iyang kuya nga si Ishmael was already 16 years old. And ang nahitabo mga igsoon diri na dayon nga nakita ni Sarah ang iyang ang anak sa iyang binatunan nga si Hagar nga nagmaking mga igsoon. Now, diri din mo ingon ubang mga Kristiyan tan-awa lagi, palaway gid lagi ng mga ang papa sa atong mga igsoon nga mga Muslim. Palaway niya si Ishmael, muna sila karon gasigig pangaway nato. Pero mga igsoon, as I was looking deeply sa maong word nga making, kitan-aw nako sa original Hebrew word, ang pangalan anang making mga igsoon is sa Hebrew word is mesahek. A meaning to scoff, to make fun, or to poke fun, or to mimic and laugh at. It means mga kaigsunan, ang kaning making nga giingon diri sa scriptures, dili ni siya giaway. Kini siya sa ato pang pinulungan, gisungog lang ni. Now, mangutana ko ninyo mga igsoon, kaning pagsungog ba? Normal na ba na sa mga magsuod, sulod sa panimalay? Normal na ba ang pagsungog? And I think, makaingon ta mga igsoon, normal na yun na, ako gani o akong igsoon nga babae, usahay, masubra ng sungog, sumbagon gani na ako. Sa iya kung kusiyon usay, magkadugo, madugan yung kung grabe mo pong mangusi akong igsuon nga babae. Pero normal lang sulod sa mga igsuon sa panimalay nga magsinunlugay. Siguro ani nga time si Ishmael iya nakita iyang manghod, grabe kayo ka-cute. Iya siguro gi pisil-pisil iyang gikusi-kusi kay na nanggigil siya, mo na nihilak ang bata. Siguro niya nakita ni Sarah ingon siya, dili na ni pwede. Kinaanak ko yung anak. Kinahanglan na anak ko himon ani mao nga bata. And so si Sarah niadto siya kay Abraham, ingnan niya si Abraham nga palayasan ni mao nga babae kining banhungan or binatunan ug ang iyang bata tungod kay unsa man kini nga mao nga bata sa maong babae na akong handmaid nga si Hagar shall not be heir with my son. Dili ni siya unsa man, dili ni siya makakuha sa unsay imuhang inheritance. No, sa imong inheritance, dili siya makakuha sa imong mga kabtangan tungod kay naa na ko'y anak nga si Isaac. Karon mga kaigsuunan nga si Sarah na siya iyang anak, nagdinalo na wherein sa first place sa kinabuhi nila sa ilang pagpili si Sarah mo'y naghangyo kang Abraham nga kwaon si Hagar aron mga anak si Hagar kay para unsay mo gawas kang Hagar, himuon pod ni Sarah nga iyahang anak. Pero karon mga kaigsuon nga nanay anak si Sarah, nagdinalo na siya mga igsuon nga dili na niya pwede nga hatagan pod og inheritance or whatsoever nga mga kabtangan nga mabilin sa maong amahan nga si Abraham. Say mga kaigsuonan, mugawas ang atong pagkadalo mga kaigsoon, mugawas ang atong mga kaluyahon mga kaigsoon when it comes to this. Now muna ako mga kaigsoon, ako yung mga advice no sa atong mga igsuon diri nga kanang mga tubigan, kabalo nga mo unsa ng tubigan, daghan mga kayutaan or mga properties. Mga igsuon muhangyo ko kaninyo, samtang aduna pa mo'y kinabuhi nga dili pa kuwaon sa Ginoo inyong kinabuhi, dili pa mo patulugon sa Ginoo. Mga igsuon, ako nagahangyo, plastaran ninyo inyong mga kabtangan kay kung nahimong issue during sa time ni Sarah o ni Hagar ang inheritance, posible mga igsuon sa inyo pong panahon karon mahimo po ning problema kung dili ninyo mabahin. Usahay gani mga magsuon, magpinatyanay tungod lang kaayo sa gamay lang kaayong square meter sa yuta mga igsuon, and kinahanglan ato ning tan-awan og leksyon kung unsay nahitabo niining kinabuhi ni Abraham sa iyang duha niya ka mga asawa. And sa pag-ingon ni Sarah
sa kang Abraham nga ipalayas na ning maong babae o kining maong bata sa inyong pananaw. Nasakitan si Abraham? Wala. Tanaw na to ang next verse. Ingon diri, and the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. Grabe mga kaigsunan ang kasakit nga gi-experience sa maong amahan sa iyahang bata. No? Grabe, nasakitan gyud siya. Dili niya makaya nga mawala ang iyahang kinamagulangang anak. Imagine mga kaigsunan, 16 anyos na. Kanang edad nga 16 anyos, daghan na kay mo experience sa banding-banding uban sa imong anak-anak. Bata pa lang gani, bago pa lang tao ang atong bata, usay ato na gani kugusan, bilar-bilaran na nato og gunit. Tungod kay grabe ang atong paghigugma, how much more na ang iyang kinamagulangang anak na si Ishmael, 16 anyos na, unya ingnon na dayon sa iyang asawa, palayasa, mga igsuon. Nasakitan o pag-ayo si Abraham tungod sa iyang mga bata. Nagpakita na si Abraham was a good father. Si Abraham nahigugma gyud og pag-ayo sa iyang anak na si Ishmael. Dili niya pwede nga biyaan mga kaigsunan. Pero nagpataliwala na ang Ginoo. In verse 12 niingon ang Ginoo, and God said unto Abraham, let it not be grievous. Ayaw kasakit sa unsay imong nakita tungod sa imong anak, kinamagulangan nimong anak nga si Ishmael. O tungod sa imong binatunan sa imong ikaduhang asawa nga si Hagar. Sa tanang ginasturya ni Sarah, sa verse 12 na ni sa Genesis chapter 21, sa tanang ginaingon ni Sarah, no? Paminawi siya tungod kay naagyod kang Isaac, no? Naagyod kang Isaac ang imong binhi, no? Ang maong for in Isaac shall thy seed be called. Ang maong pagsaad nako, ang katong covenant promise nga akong gihatag nimo, ako anda muluwas kaninyong tanan. Naagyod kang Isaac. Now karon mga kaigsunan nga niingon na ang Ginoo sa kang Abraham nga biyae na. Pasag di, no? Unsa kay nasa likod sa una-una ni Abraham? Ginoo. Inaani na lang di taman di ay. Karon nga naanay akong anak nga si Isaac. Imo na lang di palakon dayon ang akong anak. Unsa na lang mahitabo sa akong kinamagulangang anak? Ako ra ba ng dugo? Ako ra ba ng kinamagulangan? Ako na siyang na-training. Unsay akong ginahimo sa iya? Ako nang nahimo ang tanan. Pero maigsoon sa verse 13, nag-ingon diri. Ingon ang Ginoo, wa pa nakastorya si Abraham niini, na pala sa iyang una-una ang iyang rason may tungod sa iyang bata nga si Ishmael iyang kinamagulangan. Ingon na din ang Ginoo, ayaw ka bala ka Brad, ayaw ka bala ka Abraham, and also the son of the bondwoman will I make a nation. Very clear as scriptures sa pag-ingon sa Ginoo kang Abraham nga I will make him your eldest son, si Ishmael, a nation. Ano? Because he is thy seed. Imuha ning liwat, ako po ning himuon nga nasod. And we all see it karon mga igsoon sa ato ang generation karon nga ang nation nga nigawas gikan sa dugo ni Ishmael nga gisaad sa Ginoo mo ang Muslim nation nga ato makita karon palibot nato, ato silang ginahalubilo every day sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi mga igsoon. What a promise nga gihatag sa Ginoo nga nagpasabot ang Ginoo nga nato nga dili gyud nako biyaan ang imong mga anak Abraham. Yan ingon ang Ginoo. So ang nahitabo mga kaigsunan, no? Ang nahitabo na change. Tungod na may panalangin sa kang Ishmael, minglakaw si Ishmael o nag-separate na sila duha sa iyang mga anak, si Ishmael o si Isaac. Na ay separation na itabo nila. Now, in verse 14 sa chapter 21, early in the morning, alright? Early in the morning, nagkuha og bread si Abraham, kung nagkuha siya tubig, iyang gibutang sa mong abaga, gihatag niya kang Hagar, o gibutang po niya mong plan og tubig sa abaga pod sa mao nga bata. Ug iyang gipalakaw didto sa kawanangan. Mga igsoon,
During this time, Abraham was so rich, dato na kayo siya. Nag-away na gani ang iyang pagkumangkon nga si Lot, ang mga tao ni Lot o ang iya, tungod kay daghan na kay siya mga karnero, mga sapi o mga baka, dato na gyud siya mga kaigsunan. Pero tan-awan ninyo karon sa paglakaw sa iyang anak nga si Ishmael. Panra gyud tubig ang iyang gihatag. Pagkaway nada nga amahan mga kaigsunan, makaingon ta nga, ngano man. Gihatagan na lang ta siya kamilyo, gihatagan og baka, giingnan nga, nak kung ikaw gutumon ka na ay baka diri, laplapi na itudloan na bitaw tigag luto beef steak or unsa ba? Luto pero panag tubig, unsa ra may gahom sa panag tubig. Usay makaigsunan, makaingon ta nga, grabe pud oy. Pero maigsoon, if we're going to look deeply maigsoon with this message, could it be this has a symbol makaigsunan? Could it be ang bread and water nga gihatag ni Abraham sa iyang anak na si Ishmael has a symbol to this? Could it be nga while si Abraham naghatag sa iyang anak nga si Ishmael sa maong pan ug tubig, nag-ingon, could it be nga iyang giingon na sakit para sa ako isip usa ka mahan nga magkabulag ta niining dapita. Pero na ani-aning tubig ug pan akong ihatag ni kanimo tungod kay kini siya usa ka simbolo nga moabot sa unahan na nga kining mo simbolo niining pan ug niining tubig. Moabot ni siya nga mo simbolo niining pan ug tubig nga dili na gyud ta bulagon sa Ginoo nga magkahiusa gyud ta tanan kung moabot na ning mo simbolo niining pan ug tubig. And we all know mga kaigsunan that in scriptures, when we go to the New Testament, when we go sa bag-ong tugon mga kaigsunan, adunay usa ka tawo nga nag-ingon, I am the bread of life. I am the living water. Say ba mga kaigsunan kinsa ni? Walay lain mga kaigsunan kung dili ang Messiah, kung dili si Jesus Christ. Mo nag-ingon niya, I am the bread of life and I am the living water. Could it be mga kaigsoon na sa pagstorya ni Abraham sa kang Ishmael, it was a messianic promise mga kaigsoon na iyang gihatag sa iyang anak. Bahala magkabulag taron, pero pag moabot ang Messiah nga musimbolo ni ining bread of life, musimbolo ni ining living water, nga kitang tanan magkahiusan pud ta pagbalik. Mga kaigsoon, diri mabasa ninyo mga kaigsunan sa libro sa Patriarchs and Prophets. Page 174, paragraph 1. Ingon diri, in his latter days, he repented of his evil ways and returned to his father's God. Nagpakita mga kaigsunan. Nasayod kita nga si Ishmael sa iyang paglakaw niya dito sa pader sa iyang amahan nga si Abraham. Nahimod siyang wild mga kaigsunan. Dili pasabot nga wild, kundi grabe, iso kayong maong bataa. And nawala siya sa landas mga kaigsunan, especially sa pagtuo sa Ginoo. Kibali ming backslide, kibali siya mga kaigsunan. Pero ang Espiritu Santo na nag-ingon kanato na before siya magpahulay, he repented, nangayo siya pasaylo sa Ginoo sa tanan niyang mga nahimo ug nibalik siya sa Ginoo sa iyang amahan. Mga naigkaigsunan, pagkanindot pamalandungon puhon niyahan ang langit nga nasayod ta na dito makita nato atong amahan nga si Abraham, dito makita nato atong amahan pod nga si Ishmael ang kinamagulangang anak ni Abraham, og si Isaac, og ang tanang mga kaliwat mga kaigsunan, mga nasod nga na-under sa ining pamilya ni Abraham. Makahimo og reunion ug pagpasalamat sa Ginoo, pagsimba o pagdaig sa Ginoo. Very, very wonderful picture and message mga kaigsunan o experience nga ito may experience po dito sa langit. Ako nag-ampo mga kaigsunan o nagalao ang kini nga story makahatag nato og kadasig mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan nga adunay problema sa ilang mga anak, ayaw ka mo surrender, padayon sa pag-alagad mga kaigsunan, padayon paampo ang inyong mga anak nga usahay na wala na silang das tungod kay
pabalikon nagyapon na sa das Ginoo mga kaigsunan, as long as mo continue mo og pag-ampo. Ako mga kaigsunan personally usapod ko ka produkto ni anang pag-ampo sa akong ginikanan. Mga igsoon, magampo ta. Salamat Ginoo nga ikaw magauban ka namo, especially Ginoo nini na hinapos nga adlaw. Tabangi nga ang among kasing-kasing maablihan o makatuon mi Ginoo paghigugma sa tanang klaseng mga tao, sa tanang mga tribo, sa tanang mga nasod mga kaigsunan. Tangtang nga ang among prejudices mga kaigsoon, Ginoo nga ang makita kanamo ang imo ra yung gugma. Salamat Ginoo sa pagpasaylo sa mga sala kinilang ginalawman madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. But we will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ato imong sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may